meron akong advice guys. Kasi di ba na trending yung babae nga pinauwi ng amo. Bago kasi mag-upload guys, dadaan muna tayo sa yung tawag dyan. Hindi siya tisda. Pidus. Kasi na ako naranasan ko yung pidus na yan. Doon kasi sa pidus guys, turuan ka kung paano yung bawal, yung tama at saka bawal. Lalo nito Middle East. Pag dito ka sa Middle East guys, nung unang ano ko talaga sa pidus, bawal ka daw mag eye to eye sa amo mong lalaki. Okay? Kung ano man itsura mo, maganda ka man o pangit o simple, o wala namang pangit sa mundo eh. Lahat tayo ginawa ng Panginoon equal. Pareha may mata, kumpleto. Kasi equal talaga yan ang gawa ng Panginoon. Kung maganda ka man, di yan sa'yo. Pinagpala ka. Kung sabi nilang pangit ka, pinagpala ka rin kasi may rason siguro. Ngayon, kaya ka ang ano sa pidus, bawal ka tumingin sa eye to eye ng amo mo. Yan, ginawa ko yan dito noon, nung unang first timer ko talaga, siyempre takot na takot ako yung para pagpasok dito sa Middle East. Ngayon, pangalawa, pasensya. Habaan ng pasensya guys, kasi yan lang ang pinaka weapons natin dito, pasensya. Tsaka, siyempre, samahan mo ng dasal. Sana ikaw ay tumagal sa amo at tanggapin ka ng amo ng matiwasay na walang halong ganun nga yung nangyari sa babae na yun. Siguro hindi yun sa maganda siya kaya siya pinauwi, may dahilan pa yun guys, hindi natin lang alam ang rason kung bakit siya nagkaganyan. So pag nandito ka sa Middle East guys, ako talaga ranas ko yun kasi sa takot ko, first time met talaga. Pagkausapin ako ng amo ko, nakayoko ako, minsan nakatalikod. Siyempre, sinunod ko yung tisda o yung pidus. Ngayon, kasi yung hindi natin masabi, amo mo, bata pa rin. Hindi mo maiwasan ng selos talaga yun, mga selos. Dahil tayo mga Pinay, kahit mga anong tsura natin, dahil hindi tayo lagi nakikita ng mga asawa nila, may puruhan talaga. Maging medyo, hindi sila kampante muna kasi ibang tao ka eh. Ngayon, sinunod talaga yan lahat ng mga pidus. Umabot na ng ilang buwan, pag usapin ako ng amo ko lalaki, nakayoko pa na ako, pinagalitan tuloy ako. Sabi ba ng amo ko, bakit pag kinausap kita, yumuyoko ka daw, hindi daw ako tumingin-tingin sa mukha niya. Sabi ko, isip-isip ko lang, takot kasi ako sa sarili, pero hindi ako sumagot. Sinabihan ako, tumingin ka, ay nandiyan naman yung amo kong babae, nung sinabihan niya ako, sabihan mo yung ano mo daw na pagkausapin ko, humarap sa akin. Doon ako nakabisa na medyo humarap na ako sa amo ko lalaki. Talaga sa amo ko lalaki, hindi ko makita mukha niya kung itsura. Kasi takot ako talaga. Sinusunod ko talaga yun sa pidus. Nasa amo na lang yan. Kung ikaw naman katulong guys, na feeling mo maganda ka nga, mayroon kang potential na ganito, huwag ka magpakita ng gilas guys. Yung makita ka ng maano sa'yo yung amo. Pakita mo na matapang ka kasi kung ganyan ka, hindi ka ama ng among babae kasi karamihan nga sa ganito yung masabi yung siyempre kalooban nila maya ganito iwas yung amo na yun kaya siya siguro pinauwi, iwas disgrasya din yun, iwas na disgrasya yung amo at makadisgrasya siya kaya siguro sadyang ganun, pero hindi yun ang rason, siguro may rason pa yun kung bakit. Kasi dito guys, kung ikaw magpakita ka ng motibo sa amo mo, ay hindi ka tatagal talaga sa bahay. Buti nga kasi ang ano ng syakala dito guys, katulong, kadama, anong pamantawag dyan, 3 months. Sa 3 months na yan, obserbahan ka pa nila yan. Obserbahan ka pa. Tapos sa isang buwan, medyo okay. Hindi pa yan sila kampante hanggang 2. Kasi pag 3 buwan, medyo okay na yan. Pag umabot ka 3 buwan, ibig sabihin yan, pasok ka sa ano nila, pasok ka sa banga, kumbaga. Kasi may kasama ko dito ganun din, no. Inano lang siya, inobserbahan ng ilang buwan, siguro para makiringking kasi. Makita mo talaga sa lakad, kung makiringking talaga yung lakad. Noon nabuisit yung amo ko, hindi umabot ng 2 buwan, pinauwi. Buti nga hindi pinauwi.
hinatid sa agency lang. Kaya nga sabi ko sa ano, kasi kahit anong sabi mo doon sa katulong, parang ano ba yung homesick, umabot siya ng homesick, para siyang talagang hindi mo maintindihan ko, parang kiringking na yung minsan yung pinagsabihan ko, nagagalit, sabi ko kang ganyang maglakad, para kang alam mo yung pato na gumaganong-ganon, sabi ko ayusin mo na ka mamaya, masipa ka na amo dyan. Ay Diyos ko, ganon ang ano dito guys, kasi pagdating dito bigyan ka talaga ng uniform, bawal dito yung, depende na siguro sa amo kung okay lang walang uniform. Ang ibigay sa'yo na uniform, magtingin ng amo na medyo okay yung katawan mo, tsaka no, bibigyan ka ng XL. Ako nga, maliit na nga ako, bigyan pa ako ng malaking damit. Takong na ko, sabi ko sa'yo, lagi ako may kabag. Ang ginawa ko, mga umabot ako ng 1 taon, 2 taon, medyo nakuha ko na yung amo ko. Hindi pa gaano kasi talagang matapang yung amo ko noon. Eh, hindi naman ako sumasagot. Basta gumagawa lang ako sa tama. Kasi yun ang nasa isip ko talaga yung para sa yung tungkol sa pidus. Kasi di ba noon pa yung ano, nauso pa yung mga nangyayari dito. Kaya yun ang nasa isinaisip ko talaga yun na ganun ang sundin ko sa ano, ang turo ng pidus. Tapos yung uniform, binigyan ako dati duster. Ako hindi marunong ako mag-duster. Sabi ko, madam, pwede ba pantalon na lang, kahit maluwag na pantalon yung, basta wag lang malaglag. Oh. Yun ang ginawa ko sa, kasi ang iwas na lang kasi ako noong unang ano ko dito, payat, maliit. Ang akala talaga, alam mo naman, mga ano, hindi natin masabi yung nasa utak nila. Kaya, pag mga first timer talaga, yun kasi first timer pa yung pinauwi na nag-trending na babae. First timer yun, 2 months pa lang, isipin mo 2 months. Ibig sabihin nun, hindi siya nakapasa sa ano. Baka may na-obserbahan yung amo na bawal talaga dito guys mag-short. Ako nga, makapuso mukhang tao na sa ano, sa gabi na lang guys, doon ka sa kwarto mo, maglandi ka doon, magmulil-bulil ka doon, pwede ka, basta wag lang sa baba. Kasi yan talagang bawal na bawal. Ngayon nga lang ako nang medyo nasa taas na ako nag-short kasi mainit talaga, di kaya. Pero yung bumababa ka naka-short, naka-sleeveless, naka-sando, naka-towel, ay naku, patay na. Hindi ka abutan ng isang ano, pasibatin ka na. Mabuti nga, pinauwi siya eh. Kasi kung hindi siya pinauwi, hindi natin alam, di ba? Ganun ang ano dito guys, kung gusto nyong tumagal sa amo nyo, wag nyong suwayin yung bawal. Kasi pag sinabing bawal, bawal talaga. Ngayon nga lang kasi nag-open country na, okay na yung lumabas ka ng walang abaya. Okay na yun, basta wag lang yung open na rin, magsuot ka ng mga jeans, pero wag lang yung fit na fit talaga masyado na suotin. Kasi kahit sabi mo pang open na dito, hindi pa gaano open, mababakat pa rin yung pang ano mo sa sarili. Parang nakakahiya na rin yung hindi ka na masanay na lumabas ka ng bahay nga naka t-shirt ka ng fit. Okay lang, sa Pinas yan okay lang, kahit magbra ka pa doon okay lang. Eh dito, pag nakapit ka, siyempre mga mata dito yung bago lang nakita yung mga figura ng mga babae dito. Pero hindi lahat talaga nag-open. Yung amo ko, okay lang ako sa walang abaya. Pero pag mapunta ko doon sa side na sa matatanda talaga, yun nag-abaya ko kasi pinagsasabihan ako doon, mag-abaya ka. Yun lang, sinusunod ako. Pero yung sa, punta kami ng mall, hindi na ako nag-abaya. Talokbong lang. Diba? Kasi sa'yo naman yan, kung halimbawa ikaw, umiksis ka na sa batas, eh, problema mo na yun. Siguro umiksis yun sa batas. Hindi lang natin alam anong rason niya kung bakit siya pinauwi. So, parang gano'n na yun. Marami na siyang consequences doon. Kaya, first timer o matagal na, wag tayong umabuso. Kung saan yung lugar mo, doon ka lang lulugar talaga. Kahit sabi mo pang matanda ka na dito sa tatrabaho. Ako nga, ako sa kasama ko, ako yung dito na unang mas kung baga matanda na. Hindi ko inaano yung level kasi pares naman kami soldado din eh. Pares naman kami katulong. Kung anong mayroon ako makain, pinapakain ko rin yun. Ayoko lang ng away. May minsan nga, tamad magtrabaho yung isa. Tahimik ka na lang, gawin mo na lang. Para wala nang gulo. Pagtapos namin kasi may araw ko na hindi ko siya kaya yung nakasang araw,
Sabi niya sa akin, alam mo yung ugali ko daw. Sabi ko, ano yung ugali ko? Sabihin daw niya ang totoo. Sabi ko, ano ugali ko? May time na hindi mo ko kausapin. Akala ko galit ka. Kasi may time hindi ko siya kinakausap. Isang araw na kahit nasa harap pa kita, parang hindi kita nakita. Sabi sa akin, tinatanong lang yung sarili niya, galit ba daw ako? May kasalanan ba daw siya? Sabi ko, pag ganyan ako na hindi ako umimi, kung wala akong kausapin kasi ano yan, marami kong iniisip, stress yan, stress. Sabi ko, hindi ako galit. Okay guys, yun lang kasi kaya kawawa naman yung kababayan natin na gusto magtrabaho. Pinauwi ng wala sa oras. Kadalawang buwan lang siya at ilang days ba yun? Kunti na lang sana mag 3 months, pasok na sana siya dun. Pero hindi natin alam ang rason. Kaya kayo mga kababayan, lalo first timer, pag sinabing bawal, bawal. Sundin nyo ang PIDUS. Ang sa PIDUS, totoo yan. Kasi sa PIDUS, nagtuturo yan ng tama at mali. Di ba? Nasa inyo na lang yan kung susundin nyo hindi. Pero para sa akin, sundin nyo yan kasi most only yung first timer talaga. Kasi minsan anga-anga pa tayo sa lahat, di ba? Lalo nito sa ibang bansa. Lalo na sa salita. Yung amo na hindi marunong mag-Arabic, mag-English. Ano lang sila, Arabic, di ba? Ako hindi ako marunong mag-Arabic noon. Kahit mag-English man ako, hindi rin nila gaano maintindihan. Ang ginagawa ko, yung action na lang, yun talaga nakukuha. Kasi tayo mga Pinoy, magaling naman tayo sa yung action na, oh, ganito, yung ganyan, basta action lang, magaling, maano tayo, madali na makakatch up. Bukod lang kung talagang hindi ko na alam, basta yun lang talaga ang advice ko. So thank you, ingat kayo palagi, bye bye.